Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome sa Robert Double B. Kamusta kayo ha? Sana po kayo ay sa mabuting kalagayan ha. Sa lahat po ng OFW ha, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. Okay, sana po kayo ay pagpalain. Ha? Sana po kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras. Ano man ang inyong ginagawa at mabuhay. Welcome sa Robert Double B. So yan po mga kababayan ay ito po ay pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa mga nangyari kahapon patungkol doon sa mga impeachment laban kay Pangulong Marcos na dinismiss ng mababang kapulungan ng Kongreso at yung drama kahapon na nangyari sa Senado na maraming nalito. Maraming nag-akala, nagkaroon na ng pagbabago sa Senate leadership. Yun pala ay nagkaroon ng pala na parang show. Sabi ko nga, yung 8 Bulaga dinala na sa Senado. Ito muna kababayan kasi nga ina-analyze ko ina-analyze ko kung ito bang impeachment laban kay Pangulong Marcos na dinismiss ng mababang kapulungan ng Kongreso, nanalo ba o talo ang taong bayan? O ang nanalo, ang nakinabang ay ang politiko? Yung mga politiko na mayroong ambisyon na maupo, sabik na maupo to the point na ang kanilang kalaban ay gusto na nilang i-demolish para lang makuha nila ang trono bilang Pangulo sa 2028. Okay? Ito mga kababayan na ipag-usapan po natin at ito yung napakaganda kasi nga di ba sa simula pala ng impeachment laban kay Pangulong Marcos, duda na tayo. Iniisip natin na yung pagsampa ng impeachment ng isang abogado ay una pa lang duda na tayo sapagkat sabi nga natin ito po ay scripted. Okay? Para nagsampa na mahinang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos para wala nang magsampa bawal lang magsampa ng impeachment ng ibang grupo. Kaya nga, inunahan na. Umagang-umaga, yung abogadong yon ay nandun na sa Office of Secretary General ng mababang kapulungan ng Kongreso. Okay? Kaya nakita natin yung kanyang daladalang papel ay 4 pages. So, doon nagduda na tayo na, ito po ay gimmick lamang ito. Okay? Plus, siyempre, alam din natin na ang mga mamabatas sa ngayon, sa mababang kapulungan, yung mga kongreso, ay masabi natin na may political interest, mayroong mga hidden agenda, may mga tiyatago. Okay? At alam natin na sa panahon ngayon ay hindi po nila pwedeng banggain si Pangulong Marcos sapagkat, di ba, last year may mga balibalita. Di ba sabi nga may mga bulong-bulungan noon na di umano ay bawat isang congressman na pumirma sa laban sa impeachment ni BP Sara ay di umano may natanggap na tig 150 million. Okay, so siyempre iyon ay utang na loob yun. Utang na loob sa speaker, utang na loob sa Pangulo. Siyempre nga naman, di ba? Isa yan sa tinitingnan natin na dahilan kaya itong impeachment na ito ay hindi magtatagumpay. Plus, isa po sa mga nakita din natin dahilan mga kababayan. Kaya nasabi natin na ang talo dito ay ang taong bayan at ang nanalo ay ang mga politiko na mayroong interest, pangsariling interest. Okay? Ito ang mga kababayan kahapon ay sinubaybayan natin yung ginawang
pagdinig nga ng Committee on Justice ng mababang kapulukan, no? Siyempre, nandun yung mga congressman. Kilalang kilala natin itong mga kilalang kilala natin itong mga kritiko ni VP Sara mula last year pa. Yung mga maiingay na nandoon. Membro sila ng Justice Committee na pinamumunuan ni Luis Tro. Okay? O ngayon, ito mga kababayan na, bakit ko nasabi na talo ang taong bayan dito? At ang nanalo ay ang mga politiko. Ito ay kahapon kasi, isa sa mga tumatak sa akin, no, na ako'y napaisip, dito po sa sinabi ni isang congresswoman ng isang party list, no? Okay? Sabi niya, hindi raw pwede maging ground ng impeachment yung sinabi ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid na si BBM ay nagdodroga. Hindi daw yun. Hindi raw yung ground. Sapagkat sabi-sabi lang. Di ba? Kaya dahil dyan, sabi niya, walang ebidensya. Hindi matibay ang sinabi ni Amy Marcos na nagdudruga kanyang kapatid. Okay? Biruan nyo kung isipin nyo mga kababayan na kung meron man dapat kapanipaniwala na nagsasabi ay yung kapatid mismo. Dahil mabigat po sa kanya bilang kapatid na sabihin na nagdudruga ang kanyang kapatid. Diba? Mabigat po yun. Kung tutuusin, yun po ay masasabi natin na mabigat na magiging ebidensya kung ating intindihin mabuti. Kaya lang siyempre dahil nga may political interest, ang ibabaw ang political interest, kaya sabi ng isang congresswoman ay hindi po yun magiging ground, mahina yun para gawing ground ng impeachment. Ngayon, dahil dyan, tinitingnan natin yung mga nanudoon ng mga congressman, karamihan doon ay mga membro ng Pinklawan. At sila yung nagdidipinsa kay Pangulong Marcos. Okay? Dahil yan, mga kababayan so na-dismiss na siyempre. Na-dismiss na ang impeachment. At ito, dahil na-dismiss ang impeachment, pinakita ngayon ng mga dilawan kay Pangulong Marcos, ito Mr. President, kami, inaitanggol ka namin laban sa iyong kapatid na sa Amy Marcos. Kung ang kapatid mo, siniraan ka, kami, pinagtanggol ka namin. At dahil dyan, Mr. President, dahil pinagtanggol ka namin, may utang na loob ka sa amin. Kaya dapat pagdating ng 2028, tulungan mo kami. Kumbaga, goodwill yon para sa mga Pinglawan. Yung ginawa nila ay isang uri ng nasabi nating goodwill, political goodwill, para ang kanilang political interest, pang sariling interest, ay magamit nila sa eleksyon. Diba? Ang nakinabang dito ang mga dilawan, hindi ang taong bayan. Kasi nga, diba, sabi, ay bukhang bibig ng mga dilawan na gusto nilang magsanib puwersa sila. Marcos, Tulfo, yung dilawan, para daw talunin nila si VP Sara. At ito po ang impeachment na ito, nagamit nila ito para sa kanilang agenda, political agenda, mga kababayan. Tama ba?
Di ba? Nakinabang po sila dyan na kita nila ay ito po ay opportunity natin. Gamitin natin ito para ipakita natin kay Pangulong Marcos na siya ay ating kakampi. Gamitin natin ito bilang goodwill. Tulong sa kanya para siya ay manatili sa Malacanang. Kahit kapatid niya ay hindi siya kaya ipagtanggol, tayo kaya natin siya ipagtanggol. Kaya natin siya ipagtanggol. Di ba? Di ba? Ang sarap pakinggan. Ang sarap isipin. Kita nyo? Taktika. Taktika ng mga taong may mga pangsariling interes. Mas mahalaga sa kanila yun kaysa sa taong bayan, kaysa sa bayan, kaysa sa bansa, mga kababayan. Diba? Kasi kahapon pinagmamasdan ko yung mga sinasabi nila, kung paano sila magkilatis dun sa impeachment, gano'n ng impeachment. Wala, hindi ito, mahina ito. Mahina ito. Di ba? O sabihin ko na, si Abante, si Dilima, si Jokno, si Chowa, si Ridon, itong si Ropos Rodriguez, mga dilawan niya mga yan dilawan niya mga babae na. Nagamit nila ito para sa pangsariling interes nila. At hindi lang yun, yung ibang congressman, hindi ko kilala doon Hindi ko kilala. Kaya nakinabang nito yung mga dilawan, yung akbayan. Hindi ang taong bayan na nakinabang. Talo po ang taong bayan dito sa impeachment na yon. Laban kay Pangulong Marcos. Layon. Drama lang yun, sarsuela. Okay? Ito mga kababayan na, kasi kahapon kasi, marami po ang nalito doon sa ating napanood, Ito nga, tingnan nga ninyo to, video na to, Tingnan ninyo kung paano mag-asta na parang Itbulaga show, TV show, non-time show, ang Senado. Tingnan nga ninyo mga kababayan, Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Ayan po, nakita nyo? Ay kahapon after niyan na maraming nakapanood, nag-viral sa media, social media, ay maraming nag-akala na napalitan na ang Senate President. May nagsasabi pa nga ay kinakongratulate si Senador Ligarda. Okay? Pero ako, nung napanood ko yan, sabi ko, duda ako rito sapagkat saan ka makakita na Senate President, si Soto, at yung mga majority leader, yung mga part ng majority, ay natatawa, nakangiti doon sa ginawa ni Laurel Ligarta na pag-upo doon sa trono ng Senate President. So ako, iniisip ko mga kababayan kahapon, nung napanood ko yan, sabi ko, para yatang tinutuya, inaasar ng majority itong minority. Kasi nga,
ay maogong ang usap-usapan na ang kapalit, ang hinihikayat ng minority na kapalit kay Soto bilang Senate President ay si Loren Legarda. Okay? Pero hindi nagtagumpay. So ngayon, dahil hindi nagtagumpay ang minority, ito ngayon. Ginawa nilang katawa-tawa itong nangyari kahapon. So yan ang naisip ko. Diba? Ay ngayon, dito mga kababayan na, bakit ganun, ha? Kung kayo ba ay nanalo, kung kayo ay nagtagumpay laban sa inyong mga katunggali, kailangan ba gawin yan? Yan ba ay katanggap-tanggap o masabi natin na kapakipakinabang sa taong bayan? At sa tingin ko mga kababayan na, sa tingin ko, nagkamali po dito ang minority sa pagpili kay Legarda bilang next Senate President. Sapagkat alam po natin itong si Legarda ay yan po ay tropa. Tropa po yan ni Ping Lacson at ni Soto. Tropa po yan ni Pangilinan. Okay? Sa katunayan, itong anak ni Legarda na si Libiste, si Leandro Libiste na may issue ngayon, ay ang kanyang tagapagpayo ay si Lacson. Ang kinakausap ni Loren Legarda para takbuhan, hingian ng payo, ng tulong ng kanyang anak ay si Ping Lacson. So tiwala sila, ang kanilang samahan ay masasabi natin na genuine, matibay. Tingin ko nagkamali po dito ang minority. Okay? Kaya ang nangyari ngayon ay parang sila po ay tinutuyaan na itong majority. Ang dami naman magagaling na senador dyan na pwede maging Senate President na pwedeng kausapin ng minority katulad si Iya Cayetano, Alan Cayetano. Pwede yan abogado yan. Mga matatagal na rin yan na senador, mga batikan na yan. Diba? Bakit si Loren? Bakit si Loren Legarda? Kaya sa akin palagay po, nagkamali dito ang minority. Diba? Nagkamali po sila. Kaya ngayon, anong nangyari, kung sa bagay, may mga susunod pa naman na araw. Kaya huwag pakampante si Tito Soto kung siya po ay hindi na patalsik kahapon, huwag siya pakampante. Dahil ang taong bayan ay hindi na masaya sa kanyang pamumuno. Pati ang Blue Ribbon Committee, hindi na po masaya ang taong bayan sa kanyang pamumuno ni Lacson. At para matanggal si Lacson sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee, kailangan palitan ang Senate President. Di ba? Kasi nga, ang hindi natin gusto dito sa nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee ay itong mga pinagagawa ni Lacson, di ba? Nung una pa lang, unang salbo pa lang nung issue sa flood control, sabi ni Lacson, meron daw siyang alam na 67 yata na contractor. Inaasahan natin na kanyang banggitin kung sino-sino yung mga yun. Ngayon, wala na. At ang napabalita na kasama sa rekomendang kakasuhan, si Jinggoy, itong si Villanueva, si Chis Escudero, hindi nga kasama si Martin Romualdez na naniniwala ako na ang taong bayan, ang kanilang iniisip, ang big fish, ay si Martin Romualdez. Dahil hindi po magagawa ni Saldico na maniobra ng pundo
Kung siya lang. Tapos hindi po kasama sa nirecommend ng kasuhan. Kaya, yan po ang ayaw natin, mga kababayan. Hindi po tayo satisfied sa ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamamunuan ni Lacson. Diba? Yung sinasabi niyang 67 na contractor, hindi nga niya na hindi niya nga na banggit kung sino yun. Hindi rin kasama sa kinasuhan. Diba? Kaya sana ang Panginoon Diyos na mismo ang gumalaw. Panginoon Diyos na mismo ang gumalaw, gumawa ng hakbang para yung mga nagnakaw sa pera ng bayan ay mapanagot. Oo. Di ba, mga kababayan?